ni Amelie. Kakaloka. Nasa ka man, happy birthday. Enjoy your birthday. Enjoy it. Seize the day. Ay, ano? Because this is your last day. Kaya naiintindihan mo kayo. Kaya na-appreciate ko yung pagbili nyo ng ticket. Diba? Kasi yung ticket na binili nyo, talaga naman yung pinambili nyo dyan, pinaghirapan nyo, pinagtrabahuhan nyo. Diba? Sa Pilipinas kasi, yung mga bumibili, yung mga nanonood sa amin, hindi naman nila pinagtatrabahuhan yung ticket dun eh. Kasi yung ticket dun, pinamimigay lang namin kasi walang bumibili. Kasi wala naman silang pambili. Kaya pinamimigay lang namin. Kaya nga, Diyos ko, sabi ko, anong oras na? Baka napupuyat na sila, baka may trabaho pa sila. Kasi ang oras nyo rito, kalkulado, di ba? Hindi pwede magpuyat kasi may trabaho kinabukasan. Sa Pilipinas, nagsisimula kami ng show alas 12 ng gabi. Oo. Hindi kahit pagpuyat sila, wala silang pakialam. Kasi wala naman silang trabaho kinabukasan. Oo, gagawin lang nila. Oo, gigising na kahit anong oras. Pagising, lalabas ng bahay, makikipag-chismisan, yosi-yosi, shabu-shabu, adik-adik. Pag napagod, uuwi. Pagising, ganun ulit. Ganun lang ang buhay. Kawawa. Kaya naawa ako sa mga Pilipino. Sabi ko, mga Pilipino. Iloloko niyo ba ako? Oo, sabi ko, kung mga Pilipino lang, Diyos ko kasing yaman ni Manny Pacquiao, ang swerte-swerte sana ng bansa natin. Pero, wala pa akong joke, tumatawa. Nakaka-insulto ka, ha? May mali ba sa akin? Junjun, are you here? Bakit ako pinagtatawanan? Wala ba akong ginagawa? Tumatawa, wala pang joke. Pasensya ka na. Kasi yung joke mo, dito nang gagaling. Pupunta dyan. Kaya delayed yung tawa mo. Sila yung unang nakakarinig. Ikaw yung huling-huli. Oo. Yung tinatawanan niyo ngayon, yung opening pa na joke. Antayin niyo lang, may paparating pa po, ha? Madami pa po, mama. Uy! Ano, katong babaeng to, yung malam mo kung masayahin, umungguloy. Ayun nga, ang hirap talaga sa Pilipinas. Pero alam mo, tapos mga tao nag-aaway-aaway na, lalo ngayon nag-i-eleksyon. Kaya sabi ko, sana makipaglaban na ulit si Manny Pacquiao. Kasi si Manny Pacquiao, pag nakikipag-boxing, yun lang ang natataking araw kung saan labang mga Pilipino, lahat nagkakaisa. Oo, lahat magkakakampi. Diba? Pag si Manny Pacquiao may laban, lumabas ka ng bahay nyo, walang kriminalidad, walang traffic, lahat kasi sabay-sabay nanonood. Oo, sabi ko kay Manny Pacquiao, Manny, araw-araw makipaglaban ka na lang. Kahit bugbog na yung mukha mo. So, ito yung dami ng pera ni Manny Pacquiao. Si Aling Junisha din, dami ng pera. Napakayaman ni Aling Junisha. Pag tinititigyan ko si Aling Junisha, sabi ko, nakakaingit naman to, ang daming pera, samantalang kami mahirap. Nalungkot ako. Pero tinitingnan ko yung mukha ni Aling Junisha. Sabi ko, shit, ang swerte ko ba rin. Diba? Mahirap nga tayo, at least di naman ganun yung tsura natin. Okay na ako dito! Sakto lang! Titigan yung mukha ni Aling Junisha, diba? Ang yaman, pero may tama eh. Si Aling Junisha parang may tama. Huwag na makakalabas ha, sa atin na lang ito. Bago kayo dyan ha. Hindi, iba si Aling Junisha, di ba? Normal ba si Aling Junisha? May matinubang babaeng ganon kung kaya na nag-60 tsaka nag-debut. Diba? Nag-60, nag-debut. So pag-65, first communion niya. Pag-70, JS Prep. So pag-80, graduation pala. At sila ulo, tapos nung birthday, nakakaloka. In-interview sabi, thank you very much! Ang saya-saya ko talaga para akong nagtibulit. Tapos yung buhok nakataas, kulot-kulot yung buhok. Tapos may malaking-malaking ribbon. Tapos pagtalikod may card dito, yung pala yung regalo. Sabi niya, nagpapasalamat ako, ang dami nagmamahal sa akin. Love na love ako ng anak ko, si Manny. Mahal na mahal ako ni Manny. Sabi niya, si Manny nagpunta ng Amerika, nagpunta ng LA, sinama ako, sinakay ako ng aeroplano, business class. Wala naman akong negosyo. Laki ng problema
business yan. Nagtataka siya, ba't daw siya sinakay ng business class? Wala naman daw siyang negosyo. Oo, sabi niya, naku, ayoko na sumakay ng business class. Ang mahal-mahal lang ba ng business class? Hindi na lang masarap. Nakakahilo. Nasusuka ako. Hindi naman mabuksan ang bintana. Sabi niya, ayoko lang sa aeroplano. Bad trip. Buti pang baliwang transit. May plastic. Sabi niya, pwede sumuka kahit saan ang terminal. Nakakaloka. Tapos ang tagal-tagal ibigay ng pagkain. May oras pag kumain. Kakaloka. Tapos may dumano stewardess. Tinawag, miss, ano yan? May balot kayo dyan? Ang hirap doon ng peno at saka sesto. Pero enjoy na enjoy si Junisha, no? Kasi lahat ng lang bibili niya. Punta ka ng Amerika, super shopping. Shopping to death. Ilang milyon ng ginastos. Lahat ng mall pinuntahan. Bili ng kung ano-ano. Nag-enjoy talaga siya. Pero isang beses daw, bagot na bagot, galit na galit. Kasi yung tour guide nila sinama sa museum. Sinama sa art museum. Sabi Junisha, naku, nakaka-board naman dito sa art museum. Hindi mo maganda. Ito bang art museum? Ang pangit-pangit. Sabi niya, yan bang sinasabi mong art? Yan ba yung art? Painting ba yan? Ang pangit na painting yan. Sabi nung kasama, hindi po ma'am, salamin po yan. Sabi ni Junisha, ay shit, kala ko abstract. Tapos nakita ni Manny Pacquiao, sabi, oo nga na no. Sabi niya, now you know. Iba si Aling Junisha. Pero kahit anong gawin natin, si Aling Junisha ang pinakasikat na nanay ngayon sa Pilipinas. Siya ang sikat talagang. At saka, wala siyang, hindi niya sinasadya, pero naaaliw niya ang mga Pilipino. Yun ang importante, di ba? Mag-aliwan na lang kasi mahirap na ang buhay. Di ba? Isang tao lang ang ginaaliw kay Junisha, si Annabel Rama. Kasi dati ang sikat na nanay si Annabel Rama, ngayon si Junisha na. Nag-aartista pa si Junisha. Talak ng talak si Annabel. Sabi, ay naku day, ang kapal na mukha ni Junisha na yun. Ako lang po, ang kapal na mukha day na po, mag-aartista daw, mukha namang unggoy. Sabi ni Annabel Rama, mukha daw unggoy. Kasi gagawa ng pelikula. Ang hindi alam ni Annabel Rama, yung gagawin pelikula ni Junisha, silang dalawa ang magkasama. Ang title ng pelikula, Monkey Monkey Annabel. Sabi ni Annabel Rama, ay naku, kung Monkey Monkey Annabel, dapat ako ang Annabel. Ikaw Junisha, ikaw ang monkey kasi mukha kang monkey. Sabi naman ni Junisha, ay dahil, hindi ako ang monkey. Ang monkey, yung anak ni Manny. Kasi Manny at saka Jinky, monkey. Nakakapag-rasin pa rin no? Kahit pa. Kaya sumisigaw yun. Okay ka lang, te? Okay ka lang? Kaloka to si ate. Kasi ba buhay mo? May asawa ka ba, te? Alam mo, te? Kaninong plema yung pumutok? Sa'yo. Narinig ko. Nagulat ako, kala ko may nagkasa ng baril. Plema pala yung pumutok. Sa laula ka? Taga-Canada ka pa man din? Ugali mo? Ugaling tundo? Ganyan-ganyan kami sa tundo eh. Nakakadiri. Nilunga na yung plema, nilunok pa ulit. Anong reactor? Wala kayo maaarte. Hoy, normal lang yan. Minsan sa buhay natin, sa ayot, gusto natin nakakalunok tayo ng plema. O arte, yok! Anong masama kung lunukin niya yung plema niya? Kanya yun. Mandiri ka kung senior sa'yo. Okay yan. May extra ka pa? Baka may extra ka pa, hindi ako. I-bake ko yan. Gagawin ko, plema di bruta. Wala namang masama dyan, Diyos ko. Tagal-tagal mong inintay, hindi ko makinabang, di ba? Narinig ko talaga yung itinurkak eh. Ang tawag doon turkak. Nakakatawa yung topic natin dito. So anything goes, na importante masaya tayo, di ba? Kaya kung may KJ, no? Tumurkak, yun nga ang tawag turkak. Pag nilabas mo yung plema mo, pero nahiya ka, di mo tuloy yung nailuwa, tapos nilunok mo ulit, turkak ang tawag doon. Kasi gano'n yung tunog. Turkak. Kaya turkak. Pero pag malaya mo namang naidura at naitapon yan, ang tawag doon kaktu. Kasi nga,